Ang kwento ni Tomby. Ang kwentong ito ay mula sa isa nating tagapakinig na itago na lang natin sa pangalang Ramini. Taong 2003, probinsya ng Iloilo. Si Ramini ay pangatlo sa apat na magkakapatid. Nag-iisang lalaki, kaya kung minsan ay napagbibigyan sa mga luho. Ang tanging kinabubuhay ng pamilya ay pangingisda at may malapad na palaisdaan na pinagkatiwala sa ama ng isang milyonaryo na nakatira sa syudad. Napanalo ito sa sugal at dahil malayo sa kabayasnan, pinili nitong ipagkatiwala sa ama ni Ramini ang ari-arian. Maabilidad ang ama pagdating sa ganitong trabaho, kaya marami ang nagrekomenda na gawin siyang bantay. Noy, marami ang magiging trabaho dito sa palaisdaan. Tulungan mo ko dito. Sinamanang mo at nene. Sila ang bahala sa gawaing magagaan. Ikaw ang lalaki kaya dapat ikaw ang mas matipuno kesa sa mga ate mo. Wika ni Tatay Borja. Naku Borja, hayaan mo na yung anak mo. Kahit anong ituro mo dyan, puro naman kalokohan ang laman ng utak. Tignan mo, pinabayaan niya lang si Nene na magakot ng bintol na ginamit niyo kahapon para sa pag-inspeksyon ng mga alimango. Nako, napakabigat pa naman nun at marami. Naabutan ko na lang na nagkanda-kuba-kuba na ang kapatid niya. Tapos yung anak mo andon. Nawili kakapanguha ng langka sa gitnang dibisyon ng palaisdaan. Wika ni Nanay Goring. Si nanay naman tumutulong naman po ako . Ako nga po yung una nagakot . Inutusan niya lang ako na kuhain yung hinog na langka. Tsaka manguha na din ng mahalo sa ilalaga niyo ngayon. Kaya nga yun hinayaan ko muna si Nene. Kaya niya naman daw po . Ang dami kong nga pong nakuhang langka. May panggata pa at saging . Huwag po kayo mag-alala. Tutulong naman po ko pag may papahakot ulit . Wika ni Ramini. Yun naman pala. Sige na Noy, hayaan mo na yung nanay mo. Alam mo naman yan, ayaw niyang maghahakot na mabigat yung ate mo. Hindi na daw kasi lumalaki. Ayan, magkaka-14 na ekotitot pa rin. Wika ng ama. Nagtawanan ang pamilya sa sinabi nito. Sa ganun kasimpleng pamumuhay namulat si Ramini. Buong akala niya, mananatili sa ganun ang kanilang pamumuhay. Maayos naman ang kitaan sa palaisdaan lalo pat habang lumalaki. Mas lumalaki din ang porsyento ng ama. Nasa sekundarya na silang tatlo, habang ang bunso naman ay nasa kinder. Isang umaga, nakatanggap ang ama ng liham galing sa kapatid. Ayon sa sulat, may sakit ito at kailangan ng agarang gamutan. Nagbakasakali na makahiram sa kapatid dahil sa sobrang kakapusan sa buhay. Meron din itong 3 anak na halos kaedad lamang nila Ramini. Habang naghahapunan, napagkwentuhan nila ang problema. Papayag ba kayo kung kukup-kupin na muna natin ang tiyahin niyo? Pansamantala lang naman, ipapagamot lang natin siya dito. Alam niyo na, mahirap din ang buhay sa kanila at malayo sa doktor. Mungkahi ni Tatay Borja. Itay, hindi po ba yun mahirap? Magpapatira po tayo ng ibang tao sa bahay. Alam niyo naman pong hindi kami sanay na may iba . Wika ni Nene.
Naku ne, umanda na naman yung pagkamakasarili mo ha. Tsahin natin yun at kawawa naman. Kailangan nila ng tulong. Basta tay kung ano po ang makakabuti, yun po ang gawin natin. Wika ng panganay na kapatid na nagngangalang Debbie. O siya, kung ano ang pasya ng tatay niyo, iyon ang masusunod. Sa akin wala namang problema. Kahit dalhin niya ang mga anak niya. Para makilala niyo na din. Kapareho niyo din ang mga yon. Pero 3 lang sila. Tsaka meron na kayong makakalaro. Ipunin niyo yung mga damit na hindi niyo na nasusuot. Ibibigay natin sa kanila. Wika ni Nanay Guring. Naging maayos naman ang lahat. Ang hindi alam ng pamilya, ito pala ang dahilan ng malaking pagbabago sa kanilang buhay. Sembreak na mga panahong yon, kaya naiayos ng pamilya ang lahat. Sinundo ng ama ang kapatid kasama ang mga anak nito. Iniwan na lamang ang asawa. Sa pagpapatuloy ng kwento, hapon na nang makarating ito sa kanila. Sabay naghapunan ang pamilya at pinag-usapan na din ang gagawing pagpapagamot ng tiyahin. Pipeto, palaging sinusugod sa ospital. Isang araw, nagpaalam si Ramini na mamumutol ng mga sanga ng mayapi sa paligid ng palaisdaan. Pinagtatanggal niya din ang mga puno ng ipil-ipil para gawing uling. Deskripsyon lamang sa lugar. Nasa 400 ektarya ang kabuoang sukat ng palaisdaan. Mayabong ang mga punong nakapalibot. Malayo ito sa mga kabahayan. Isang bahay lamang ang makikita sa lugar. May bahay sila Ramini sa baryo. Doon namamalagi ang tiyahin. Nang mga panahong ito ay hindi na muna umuwi ang nanay at mga kapatid sa palaisdaan. Dahil sila ang nag-aalaga sa tiyahin. Atay, ubusin ko na po yung mga sanga makita kong kahoy ah. Tsaka baka bukas makalawa po. Pwede ko na po itong isa lang na maging uling na. Wika ni Ramini. Basta anak, huwag kang aabot dun sa kabila. Hindi nasakop ng lugar natin yon. Tsaka dahan-dahan, hindi natin kilala ang mga taong naroon. Balita ko may nakatirang amaranhig sa lugar. Delikado yun anak. Nakita mo ang mga bakawan na karugtong ng palaisdaan natin. Hanggang doon lang kayo. Tsaka dito ka lang sa bungad bagagapas. Sasapat na yan anak. Tugon ni Tatay Bora. Sige po tay, pwede ko po bang dalhin si Mario? Para naman po malibang siya kasama din po si Dodong. Para po may makatulong kami sa pagbubuhat. Wika ni Ramini. O siya sige anak, ikaw ang bahala. Pero ang sakin lang, ikaw ang mas maalam sa lugar. Ingatan mo ang mga kasama mo. Tugon ni Tatay Bora. Mag-aalas 2 ng hapon ng araw na yon. Binagtas nila ang kalaparan papunta sa palaisdaan. Ilang sandali lang ay nakarating na sila sa lugar. Nagsisimula na silang maggapas na may marinig silang sumitset. Nagtataka ang magpipinsan. Napagtanto nila na wala namang ibang tao sa lugar. Pinagsawalang bahala nila yon at napansin na sobra-sobra ang naipon nilang kahoy. Isa-isa nila itong binugkos. Sa sobrang pagkaabala, hindi na nila namalayan ang paglubog ng araw. Dito na lang siguro tayo matulog. Nasa gitna pa ang bahay natin Gagawa na lang tayo ng pwedeng maiunan tsaka maliit na papag. Maya-maya lang papunta na dito si tatay. Oras na ng pagpapalit ng tubig sa bangusan
Wika ni Ramini. Sige Noy, pwede ba tayong mangbastay na mauulam? Nakakatuwa naman eh. Walang ganito sa amin eh. Natatawang wika ng pinsang si Mario. Mag-aalas 6 na ng mga oras na yon. Kampante ang binata na ligtas dahil kabisado niya ang lugar. Ngunit nagkakamali siya. Habang sinasalansan ang mga kahoy ay nakarinig sila ng ungol. Sobrang lapit lang nito sa kanilang kinaroroonan. Napatayo ang magpipinsan at nagpalinga kung sino ang umuungol. Bigla na lamang may lumabas sa damuhan. Isang figura ng tao. Ay sus, si tatay lang pala. Tinakot mo pa kami. Magsisiga na po kami tay. Tapos didiretso na din po kami sa bahay. Wika ni Ramini. Habang nagsasalita, napansin niyang hindi man lang ito tumugon. Medyo madilim sa lugar at wala din silang dalang sulo o flashlight para makita ng malinaw ang taong papalapit sa kanila. Hanggang sa bigla itong umangil sa harapan nila at sinakal si Mario. Sa sobrang takot ng dalawa, napasigaw na lamang si Ramini. Tay, wag! Si Mario po yan! Anak ni Tia! Tulong! Tulungan niyo po kami! Wika ni Ramini habang umiiyak. Nakangisi pa ang ama habang sinasakal ang bata. Halos maihi na ito sa salawal sa sobrang takot. Ngunit may bigla ang sumigaw sa hindi kalayuan. Nakita pa ng binata kung paano ginutay-gutay ng aswang ang pinsan. Tumakbo sila papunta sa bahay habang sumisigaw ng tulong. May humahabol sa kanila na tinatawag ang kanilang pangalan. Napahinto ang dalawa na mabusesan si Tatay Borja. Malayo man sa kinatatayuan, ngunit narinig nila ang pagkasa ng baril, kasabay ng pagkawala ng dalawang putok. Nasaksihan nila ang nilalang na tila isang anino at mabilis naglaho. Nilapitan sila ng ama na sobrang nag-aalala. Nanginginig pang humahagulgol ang dalawang anak. Si Mario, Noy, nasaan ang pinsan mo? Patawarin niyo ako at nahuli ako ng dating. Bakit hindi kayo umuwi? Kabilin-bilinan ko, Noy. Huwag kayong lumagpas sa sakop ng lugar natin. Wika ni Tatay Borja. Tanging pagiyak na lamang ang tugon ng dalawa. Kaagad naman silang niyakap ng ama. Makalipas ang ilang sandali, hinatid na ng tatay ang magkapatid sa baryo. Habang pinapatahan ng ina ang mga anak, nagtawag na ng mga tanod at pulis ang ama. Hindi makapaniwala ang lahat sa nangyari. Mag-aalas 10 ng gabing yun. Halos buong baryo ang naglibot sa palaisdaan upang makita at mapuksa ang aswang. Ngunit nabigo ang mga ito. Maging ang kubo na malapit sa palaisdaan ay wala nang nakatira. Inipon na ng mga pulis ang mga natirang parte ng katawan ng bata. Hindi sila makapaniwala sa nangyari. Inumaga na ang lahat sa pagronda. Maging sa baryo at karatig nito, naalarma din dahil sa insidente. Imbis na gumaling ang inang nagpapagamot, mas lalo lamang lumala dahil sa sobrang pagdadalamhati sa anak. Lahat ng sisi ay nabaling kay Tatay Borja. Tumahimik na lamang ang pamilya. Tinanggap ng ama ang paninisi ng kapatid. Nang minsang manalakay ang aswang. Ang kwentong ito ay mula sa isa nating tagapakinig. Naitago na lang natin sa pangalang Tony. Taong 2008. Negros Occidental.
Nang mga panahong ito, 15 gulang pa lamang si Tony. Pampito sa 11 magkakapatid at namamasukang taga-alaga ng isang matanda sa Hacienda del Vega. Hindi nyo na itatanong. Halos taon-taon nanganganak ang ina ni Tony. Dahil pagsasaka lamang ang tanging kinabubuhay ng pamilya, hindi naman gaano kalakihan ang kinikita nila. Pinagkakasya lamang nila ito sa kanilang mag-anak. Hindi naman nakapagtapos ang mga nakakatandang kapatid. 5 sa mga ito ay meron ng sariling pamilya. Namumukod tanging si Tony lamang ang matayog ang pangarap. Anak, talaga bang buo na ang pasya mo na mamasukan ka sa asyendang yon? Malayo yun sa pinapasukan mo ah. Kaya baka mahirapan ka lang. Wika ni Tatay Palo. Oo nga naman, Tony. Dito ka na lang sa atin. Kahit na wala tayong pera matutulungan mo ang tatay mo sa bukid. Kaya makakaraos naman tayo ng mga kapatid mo. Dagdag din Nanay Moring. Nay, Tay, kaya ko naman po eh. Tsaka babaunin ko po lahat ng tinuro niyo sa akin eh. Hayaan niyo po. Pangako ko makakapagtapos po ako ng pag-aaral. Alang-alang sa mga maliliit ko pang kapatid. Wika ni Tony sa mga magulang. Basta anak. Kapag hindi mo kinaya, bukas ang tahanan natin. Kahit anong oras pwede kang umuwi. Wika ng ina. Naghanda na ng mga gagamitin si Tony at bago umalis, niyakap siya ng mga magulang at pinag-ingat ang anak. Lula ng pampasaherong jeep. Pinuntahan ni Tony ang lugar kung saan naroon ang hasyenda. Isang sakayan lang naman. Ngunit aabuti ng 3 oras ang biyahe dahil napakalawak ng tubuhan papasok ng mansyon. Wala kang makikitang espasyo na walang tanim. Namangha si Tony dahil bawat madadaanan, hitik sa mga sari-saring gulay ang makikita. Manong, kilala mo po ba ang may-ari ng asyenda? Yung pamilya Del Vega po? Pakibaba na lang po ako dun ha. Hindi ko po kasi kabisado dito eh. Wika ni Tony. Ha? Ano iyo? Paano mo nakilala ang pamilya Del Vega? Tsaka iyo, alam mo ba ang pinapasok mo? Tanong ng tsuper na si Mang Ben. Oo naman po. Pinakilala ng principal ko sa akin si Doña Era eh. Yung anak po ni Don Basco. Palagi nga po siyang nasa eskwelahan namin eh. Nag-aabot po ng donasyon. Tugon ni Tony. Abay ganun ba iho? O siya, basta mag-iingat ka ha. Nababahala ako eh. Pero siya sige, malapit na tayo. Kung si Era mismo ang kumuha sa'yo, malamang ligtas ka dun. Siya ang magpoprotekta sa'yo. Muling wika ng driver. Ilang minuto lang ang nakalipas. Nasa harap na sila ng bukana papasok ng mansyon. Galing sa kinatatayuan. Mahaba pa ang lalakarin bago makapasok. Habang binabagtas ang daan, napapansin niyang tumitigil ang mga tao sa ginagawa at nakatitig lamang sa kanya. Sa hindi malamang dahilan, may kung anong takot na naramdaman ang binata sa mga nakapaligid sa kanya. Ngunit hindi na ito pinansin pa ni Tony. Inisip na lamang na dahil baka baguhan lamang siya sa lugar. Narating niya ang tapat ng gate ng malaking tahanan nang bigla itong kusang bumukas at may taong sumalubong sa kanya. Nagpakilala ito sa pangalang Mang Aldo. Iho,
Ikaw ba ang nirekomenda ni Principal Albena kay Doña Era? Kahapon ka pa niya hinihintay. Alika, ihahatid na kita sa kanya. Wika ni Mang Aldo. Oo, ako nga po yun, Manong. Ang laki po ng asyenda, no? Ang dami po ba natin dito? Tanong ni Tony. Oo, nasa 50 o mahigit pa. Pero may kanya-kanya silang lugar sa asyendang ito. Kaya hindi araw-araw makikita mo sila. Malalaman mo din kapag tumagal ka na dito. Tugon ni Mang Aldo. Napatango na lamang si Tony at habang naghihintay sa beranda. Hanggang sa may nakita na siya na isang matandang lalaki na nakaupo sa wheelchair. Natulak-tulak ng napakagandang babae. Maladyosa ang itsura nito. Nakangiti pa habang papalapit sa kanya. Magandang araw. Tony ang pangalan mo, di ba? Tony, ako nga pala si Era. At ang kasama ko naman si Papa, si Don Basco. Walang taga-alaga si Papa kaya ka nandito. Simple lang naman ang trabaho mo eh. Aalalayan mo lang ako at si Papa. Kinuha ko na din ang oras ng pasok mo sa school. Kaya huwag kang mag-alala. Hindi naman magiging hadlang ang trabaho mo sa pag-aaral mo eh. Wika ni Era. Magandang araw din po, Donya. Don Basco. Maraming salamat po sa pagtanggap sa akin, ha. Asahan niyo pong gagawin ko ang lahat para maging maayos po ang serbisyo sa inyo. Tugon ni Tony. Era anak, may nakwento ka na ba sa kanya? Walang magiging problema dito sa bahay. Kung susunod ka at makikinig sa mga patakaran, sa nakikita mo, maayos at matiwasay ang pamumuhay ng bawat isa sa lugar. Kaya umaasa ako na magiging isa ka sa amin. Wika ni Don Basco. Nakatingin lamang si Era sa ama. Nagkakaintindihan silang dalawa kahit hindi nagsasalita. Pinahatid na ang binata sa magiging silid at pinagpahinga. Habang nagpapahinga, hindi maiwasan ni Tony na mapaisip sa huling kataga ni Don Basco. Ngunit binaliwala na lang ito ng binata. Hanggang sa nagising siya sa kalagitnaan ng gabi. Nakalimutan pala niyang kumain ng hapunan. Dahil nakatulog dala ng pagod sa biyahe. Hanggang sa narinig niya na may nag-uusap sa labas ng silid. Kaya bumangon ito ng higaan at nabosesan niya si Mang Aldo. Tila may kausap ito na naghahabol ng paghinga. Akmang lalabas na sana para silipin. Nang may kung anong sumampa sa harap ng pinto. Sa sobrang gulat ay napasigaw siya ng malakas. Anak ng tipaklong, Mang Aldo, kayo po ba yan? Tanong ni Tony. Tony, huwag kang lalabas. Isarado mo lang ang pinto kung gusto mo pa mabuhay. Wika ni Era. Dahil sa narinig, kahit hindi alam kung anong nangyayari sa labas, pinili niyang sundin ang dalaga at tiniis kahit ang gutom. Malapit na din naman mag-umaga, kaya bumalik na lamang sa pagkatulog si Tony. Sa pagpapatuloy ng kwento, maaga pa lamang ay nagising na si Tony. Kaagad siyang nagbihis dahil sa pagnanais na magpakitang gilas sa bagong amo. Naging maayos naman ang araw ni Tony. Hanggang sa naging isang araw, linggo, at umabot ng kabilugan ng buwan. Nagtataka si Tony kung bakit ang aga niyang pinagpahinga ni Mang Aldo. Dahil yun ang sinabi sa kanya ni Doña Era. Binilinan siya nitong ilak ang bintana at pintuan. Pagsapit ng ating gabi,
Kahit anong mangyari, huwag kang lalabas. May magaganap na malaking pagsasalo mamaya. Lahat ng pamilya at kamag-anak ng mag-ama ay pupunta dito. Eto, kunin mo ito. Wika ni Mang Aldo. Aanhin ko naman po yung buto na yan. Para saan po ito? Nagtatakang tanong ni Tony. Yan ang magliligtas sa buhay mo. Kabilin-bilinan ni Era na ibigay ko yan sa'yo. Mamayang hating gabi, ilagay mo ito sa ilalim ng dila mo. Kahit anong mangyari, huwag mong lulunukin. Tugon ni Mang Aldo. Nagtataka man. Sinunod naman ng binata ang matanda. Maghahating gabi na nang biglang napabaligwas ang binata nang makarinig ng mga ungol na galing sa nahihirapang tao. Tumaas lahat ng balahibo ni Tony. Buong buhay niya, doon pa lamang siya nakaramdam ng kakaibang kilabot. Biglang may kung anong pumukpok sa silid. Tinignan ito ni Tony at may naaninag na malademonyong anino. Humahangos habang pinupukpok ang pinto. Hanggang sa naalala niya ang binigay ni Mang Aldo. Inilagay niya ito sa ilalim ng lupa. Wala naman itong lasa maliban sa pagiging malambot. Sa paglipas ng ilang oras, naramdaman niyang unti-unting nawawala ang mga ungol. Pati na rin ang hangos sa tapat ng pinto. Dahil sa kuryosidad, bumangon ang binata at sumilip ng bahagya sa labas ng bintana, kung saan tanaw ang harapan ng hasyenda. Nakita niya ang mga aso na may naglalakihang pangil. Walang balahibo at nakatingala sa bilog na buwan. Sa sobrang takot sa nakita, bigla na lamang nandilim ang paningin ng binata at hinimatay. Tony? Tony, gising. Tanghali na. Anong nangyari sa'yo? Bakit dito ka sa sahig natutulog? Tanong ni Era. Doña Era, huwag niyo po akong hawakan. Aswang! Marami pong aswang! Tugon ni Tony. Kumalma ka nga muna. Huwag ka matakot sa akin o sa amin. Kaya kita hindi pinalabas. Delikado ka sa mga kapatid ni Papa. Kami dito sa hasyenda, hindi kami kumakain ng tao. Pero dahil tradisyon ng pamilya, kahit ayaw namin napipilitan kami makiisa eh. Pero hindi kami pumapatay para mabuhay. Wika ni Era. Nakiusap pa ang dalagang wag umalis ang binata. Marami na itong sinubukang patirahin sa mansyon para sana makatulong sa kanya at sa ama. Ngunit bukod tangi ang nakita niyang katangian sa binata. Kaya mas pinili niyang maging tapat para hindi siya mahirapang magpaliwanag. Napatango na lamang si Tony. Maraming salamat, Doña Era, sa tiwala. Mananatili po ako dito. Basta, huwag niyo lang po ako gawing dunuguan, ha? Biro ni Tony. Hindi inaasahan ng dalaga ang tugon ng binata. Hindi kami kumakain ng tao, Tony. Aswang kami. Pero sa totoo lang, lahat naman dito pero sa nakikita mo, maraming hayop ang asyendang ito. Yun ang kinakain namin. Ayaw namin makapinsala ng iba. Tugon ni Doña Era. Tumagal ang binata sa Hacienda del Vega. Sila ang tumulong sa kanya at sa pamilya upang makausad. Sa kasalukuyan, naging matagumpay na agriculturist si Tony. Napag-aral ang mga sumunod na mga kapatid. Ang kwentong ito ay binahagi niya hindi para katakutan, kundi para makuna ng aral. Naitigil ang panghusga.
Ang aswang ay nilalang na gusto lang din mabuhay. At hindi lahat sila ay masama. Ang kwentong ito ay mula sa isa nating tagapakinig. Naitago na lang natin sa pangalang Dex. Walang eksaktong taon. Kanlaon, Negros Oriental. Nang mga panahong ito, nagtatrabaho sa syudad itong si Dex bilang ahente ng isang malaking lending company. Tubong bayan ng Kanlaon at may isang hilig ang binata. Ito ay pangangaso gamit ang pana. Tuwing walang trabaho, umuuwi ang binata sa kanilang bayan para mangaso. Mga usa at baboy ramo ang kadalasang nahuhuli ng binata. Dinadala niya ito sa kanilang pamayanan upang pagsaluhan ng lahat ng kanyang kamag-anak. Ngunit dahil din sa hilig ng binata, kaya naranasan niya ang kakaibang pangyayari na lubusang nakapagpabago ng kanyang paniniwala. Kaunting kaalaman lang patungkol sa ating bida. Si Dex ay tipo ng taong hindi naniniwala sa mga kababalaghan, mga nilalang mula sa ibang dimensyon. At ang pananaw lamang ni Dex sa mga usaping ito, kwentong panakot lamang sa mga bata. Ngunit hindi lubos maisip ng binatang mararanasan niya ang isang pangyayari na akala niya nasa aklat lamang at sa matatanda maririnig. Lunes Santo na mga sandaling yun. Isang buong linggong walang pasok sina Dex. Pagkakataon nito para sa binatang makaakyat ng bundok at gawin ang kinahiligan. Pagkarating ng binata sa baryo, dali-dali itong pumunta sa mga kasama para ayain ang mga ito. Hindi naman tumanggi ang mga kaibigan. Kaagad nilang plinano ang lakad. Isang buong linggo silang mananatili sa gubat upang mas marami ang mahuli. Sigurado naman ngayon mahuhuli ko na yung mailap na lalaking usa. Matagal ko na din gustong mahuli yun eh. Pagkatapos, gagawin kong dekorasyon ng sungay sa kwarto ko. Wika ng binata. Sumang-ayon naman ang mga kaibigan sa kanya. Dahil maging sila ay matagal na ding inaasam ang mailap na lalaking usa. Kakaiba ang haba ng sungay nito. Hindi rin pangkaraniwan ang laki ng pangangatawan. Kaya pagka-uwi ng binata sa tahanan, kaagad nitong inayos ang kanyang kagamitan. Dahil Lunes na kinabukasan at maaga silang aalis. Napansin naman ng ama ang ginagawa. Kaya kagad niya itong pinuna. Aba, pagdating mo pana kagad ang hawak mo Hindi mo man lang nabati ang nanay mo. Kanina ka pa inaantay nun. Wika ng ama na nagngangalang Bangben. Pasensya na po kayo, tay. Nagmamadali po kasi ako eh. Madaling araw po kami maglalakad ng mga kasama ko papunta sa Kanlaon eh. Isang linggo din po kami mananatili doon. Tugon ni Dex. Isang linggo? Nababaliw ka na ba? Hindi mo ba alam na Semana Santa na bukas? Lunes Santo na, Dex. Nag-iisip ka ba? Galit na wika ng ama. Ngunit kahit anong singhal nito sa binata, hindi mapigilan ng matanda ang anak na gawin ang kanyang gusto. Pasensya na tay. Alam mo namang ito lang ang nagpapasaya sa akin eh. Pangtanggal pagod ko po ito sa isang buong buwang pagtatrabaho. Kaya pakiusap na po tay. Huwag niyo na akong pigilan. Tugon ng binata. Hindi naman kita pinipigilan, Dex. Mapanganib sa paanan ng Kanlaon tuwing sasapit ang mahal na araw.
naglalabasan ng mga elementong nakatira doon. Wika ni Tatay Ben. Napailing na lamang si Dex at sinabing, Tatay naman, matanda na po ako. Huwag niyo na akong takutin ng mga kwentong yan. Isa pa po, alam niyo naman pong hindi ako naniniwala sa mga ganyan eh. Tugon ni Dex. Napabuntong hininga na lamang ang matanda at muling nagsalita. Tama ka, matanda ka na. Pero sana sa oras na makaharap mo sila, huwag mo sanang isipin na hindi kita binalaan. Muling wika ng ama. Matapos magsalita na matanda, kaagad itong lumabas ng silid ni Dex. Kinabukasan, madilim pa lamang ay umalis na ng tahanan ang binata. Masayang masaya ito dahil sa wakas ay muli siyang makakapangaso. Habang nag-aantay sa iba pang kasamahan, nag-usap-usap muna ang magkakaibigan. Kasama sa pinag-usapan nila, kung sino man ang makakita ng lalaking usa, siya lamang ang papana. Nagkasundo ang mga ito at nang dumating ang iba pa nilang kasama, kaagad na silang umalis. Nang marating nila ang lugar, kanya-kanyang tayunan ng tent ang mga magkakaibigan. At nang maisaayos na ang lahat, nagsipaglakad na ang mga ito para mangaso. Umakyat sa puno si Dex. Inantay ang pagdaan ng kahit anong hayop na maaaring panain. Buong maghapon siyang nakaupo sa sanga. Ngunit walang dumaan na kahit maliit na baboy ramo. Hanggang sa nagpasya si Dex na bumaba at bumalik na sa kanilang kampo. Ngunit akmang bababa na ito, bigla siyang nakarinig ng kaluskos sa hindi kalayuan. Muling bumalik si Dex sa kinauupuan. Tumingin sa pinanggagalingan ng kaluskos. Halos mahulog ang binata sa sanga ng puno nang makita kung ano ang paparating. Unang napansin ng binata ang mahahaba at sanga-sanga nitong sungay at walang duda, ito yung usang hinahanap niya. Naghanda si Dex upang panain ang nilalang. Ngunit akmang papakawalan na niya ang palaso. Tumambad sa kanya ang mga bungo ng taong nakasabit sa sanga ng sungay ng usa. Hindi nakakilos si Dex na mga sandaling yon. Kahit bitawan ang palaso ay hindi niya magawa. Huminto ang nilalang sa baba ng punong kinaroroonan ng binata. Laking gulat ni Dex nang bigla itong tumingala at tinitigan siya ng mata sa mata. Sa sobrang gulat, nadulas ang paa ng binata at nawala ng balanse. Nabitawan nito ang palasong nakaumang sa nilalang. Tuluyang nahulog ang binata sa puno. Samantalang yung nilalang naman, bigla na lamang tumakbo habang umaatungal. Hindi naman gaanong mataas ang punong inakyatan ni Dex, kaya hindi rin malala ang bagsak ng binata. Yun nga lang, tumama ang binti sa ugat ng puno dahilan para malamog ang kalamnan nito. Nahirapang makatayo si Dex. Habang papatayo ang binata, napansin niya ang biglaang pagdami ng mga alitaptap. Medyo papadilim na ng mga sandaling yon, kaya nagmadali na si Dex na bumalik sa kanilang kampo. Naghanap ang binata ng kahoy na maaari niyang gawing tungkod. Paika-ika pa nitong tinahak ang kinaroroonan ng kanyang mga kasama. Pagkarating ng binata sa lugar, naroon na nga ang mga kasamahan. Nang makita siya ng mga itong ika-ika, dali-daling tumakbo ang dalawa sa kanila upang alalayan ang binata. Pare, anong nangyari sa'yo?
Narinig kong may umaatungal doon banda sa inakyatan mo kanina. Ano ba yun? Tanong ng isa sa mga kasama ni Dex na nagngangalang Ronnie. Hindi kayo maniniwala sa nakita ko mga pare. Kahit ako nga, hindi rin makapaniwala eh. Ewan ko ba kung pinaglalaroan lang ako ng mga mata ko. Pero hindi yata ordinaryong usay na napana ko kanina eh. Tugon ng binata. Hindi ordinaryong usa? Anong ibig mo sabihin doon? Muling tanong ni Ronnie. Basta, hindi ko din maipaliwanag eh. Pero yung nakita ko kanina, itim ang balahibo. Malalaki yung sungay niya eh. Medyo mataas ang paa sa likuran at mas malapad ang tenga kaysa sa pangkaraniwang usa. Paniwala man kayo sa hindi. Pero sa bawat malalaking sanga ng sungay nito, may nakasabit na bungo ng tao eh. Tugon ni Dex. Bigla na lamang tumawa na malakas si Ronnie nang sabihin ito ng binata. Inaasar pa nito si Dex. Ngunit bigla na lang nahinto sa pagtawa ang binata nang magsalita ang isa nilang kasama na nagngangalang Joren. Huwag mong pagtawanan ng mga sinasabi ni Dex, Ronnie. May mga kwento ang mga matatanda tungkol sa nilalang na sinasabi niya. Marami na din ang nakakita ng nilalang na yon. At ilan sa kanila, hindi na nabuhay para ikwento ang karanasan. Mas swerte pa nga yung si Dex dahil buhay pa siyang nakabalik dito eh. Wika ni Joren. Hindi na nakapagsalita pa si Ronnie. Samantalang si Dex naman, tila nabuksan ng kuryosidad tungkol sa sinasabing nilalang. Narinig ko na nga din yun pare. Pero hindi naman ako naniniwala. Kaso lang, ako mismo ang nakakita pare. Hindi ko na alam kung nananaginip ba ako o baka gutom lang. O baka nga totoong nakita ko kanina. Tugon ni Dex. Ngunit sa kabila ng mga nangyari, itinuloy nila ang isang linggong pangangaso. Gumaling na din ang binti ni Dex dahil hindi naman ganong kalala ang pinsalang natamo nito. Sa isip-isip pa ng binata, kailangan niyang patunayan ang lahat. Kailangan niya ng solidong pruweba para makumpirma ang kanyang mga hinala tungkol sa nilalang na nakita. Ano na ngayon ang plano mo pare? Itutuloy pa ba natin yung paligsahan? Tanong ni Ronnie. Hindi na pare. Sa ngayon ang pinagtutuunan ko ng pansin ay makita ko ulit yung nilalang na yon. Hindi ako mapakali pare. May bahagi ng pagkatao kong nagsasabing hindi sila totoo. Pero nakita kasi ng mga mata ko yung itsura ng nilalang na yun pare. Tugon ni Dex. Naku pare, malala ka na. Mukhang kailangan na nating bumaba. Sabat ni Joren. Mukhang tama si Joren pare. May kilala akong albularyo malapit sa baryo Biak na Bato. Malapit lang yun dito eh. Pag-uusap ng apat na magkakaibigan. Pinag-isipang mabuti ni Dex ang suhestyon ng mga kaibigan. Hanggang sa tuluyan itong nakapagpasyanos din ang sinasabi ng kasamang nagngangalang Matthew. Oy Matthew, sigurado ka bang magaling yung manggagamot na sinasabi mo? Alam mo namang hindi ako naniniwala sa mga ganun, di ba? Tanong ni Dex. Huwag ka magalala pare. Sigurado akong magaling si Mang Tansyong. Ilang beses nang nagpapagamot sa kanya yung mga pinsan ko eh. Yung isa pa nga nakulam eh. Tugon ni Matthew. O sige, sa ngayon panghahawakan ko yung sinasabi mo. Hindi naman kasi maganda yung kutob ko pare. Hindi ako sigurado pero parang namatanda yata ako eh. Wika ni Dex.
Matapos magkasundo ay kaagad nilang inayos ang mga kagamitan at bumaba na ng bundok. Mula sa kanilang kinatatayuan, tanaw na ni Dex ang sinasabing baryo ng biyak na bato. Ilang minuto pa ng paglalakad, narating na nila ang tahanan ng manggagamot na nagngangalang Mang Tansyong. Saktong nakaupo ang matanda sa atangan nito habang nagpipili ng bigas. Manong, walang galang na po. Magpapagamot po sana kami. Wika ni Matthew. Ngunit hindi tumugon ang matanda. Tuloy-tuloy lamang ito sa pamimili ng bigas. Hanggang sa inulit ng binata ang sinabi ng ilang beses. Ngunit hindi pa rin ito tumutugon. Para naman bingi ang matandang yan eh. Tara na nga, umuwi na lang ta. Hindi na ituloy ng binata ang sasabihin. Dahil biglang nag-angat ng tingin ang matanda. Alam ko kung ano ang pagay ninyo. At narinig ko na kayo sa unang beses pa lang. Kaya bakit ako sasagot? Nakikita nyo namang may ginagawa ko, di ba? Hindi ba kayo makapag-antay? Mga kabataan nga naman na gusto lahat minamadali. Ala, pumasok na kayo sa loob ng matignan ko. Wika na matanda. Tila nabuhusan ng malamig na tubig ang apat na magkakaibigan nang marinig nila ang boses na matanda. Bagaman malumanay itong nagsalita, ramdam nila ang kakaibang takot sa boses nito. Dex, pumasok ka na daw. Dito lang kami sa labas. Wika ni Ronnie. Nilingon siya ni Dex at tinitigan. Nakita nitong gamunggo ang pawis ng kaibigan at halatang takot na takot. Ano mo nangyayari sa'yo, Ronnie? Para ka nakakita ng aswang dyan ah. Tanong ni Dex. Wala pare. Sige na, pumasok ka na para matapos na at na makaalis na tayo dito. Tugon ni Ronnie. Matapos ay tumuloy na si Dex sa loob ng tahanan. Naupo ito sa isang bangkong gawa sa kawayan. Maya-maya pa, dumating ang matanda at walang sabi-sabi nitong pinatong ang kamay sa noo ng binata. Naka, mukhang hindi maganda ang nangyari sa'yo sa loob ng gubat Wika ni Mang Tansyong. Matapos yon ay muli itong umalis upang kumuha ng kung ano mula sa altar. Pagkabalik ni Mang Tansyong, may dala na itong maliit na kristal. Muli itong naupo sa harapan ni Dex. Ilang beses na hinipan ang hawak bago ipaikot-ikot sa katawan ng binata. Ilang sandali pa, tumayo ito at muling humarap sa kanyang altar. Habang may inuusal na kung ano. Inantay nilang matapos ang matanda. At nang makabalik ito, tsaka pa lamang nila nalaman ang lahat. Nako, hindi maganda ang lagay mo bata. Sabihin mo sa akin, ano bang ginagawa niyo sa gubat? Tanong na matanda. Nakakita po kasi ako ng kakaibang usay. May mga nakasabit pong bungo ng tao sa sungay niya. Nagulat po kaya nabitawan ko yung palaso na nakaumang sa kanya. Tinamaan pa nga po siya ng palaso eh. Paliwanag ni Dex. Anong sinasabi mo? Napana mo ang Haring Sigbin. Hindi ka ba nag-iisip? Alam mo ba kung gaano kabigat ang kasalanan ng ginawa mo? Ang pagpasok pa lang sa teritoryo ng Haring Sigbin, malaking kalapastanganan na yun para sa kanya. Ano bang nasa isipan mo at inumangan mo pa ng pana ang nilalang na yon? Tugon ng manggagamot. Ano po bang pwede mangyari sa akin?
Tsaka ano po ba ang pwede kong gawin para maiwasan kung sakali? Muling tanong ng binata. Sa totoo lang, ayokong makialam dahil natatakot ako sa pwedeng mangyari sa akin. Pero dahil humingi na kayo ng tulong, hindi ko kayo maaaring tanggihan. Sa ngayon, ipapayo ko na dumito muna kayo. Kailangan ko munang pakiramdaman ng lahat bago ko gumawa ng desisyon. Tugon ng matanda. Dahil maliit na kubo lamang ang tahanan nito. Nagtayo ng mga tolda sina Dex sa labas ng tahanan. Sa kalagitnaan ng pagpapahinga ng binata. Bigla na lamang itong nagising. Pagbangon niya, nakarinig siya ng kaluskos mula sa labas. At dahil may sulong nakasindi sa labas ng tahanan ni Mang Tansyong, kitang-kita nito ang figura ng nilalang na naglalakad sa labas ng kanilang tolda. Nanlaki ang mga mata ng binata dahil sa nakita. Sa sobrang takot ay napasigaw pa ito. Dahilan para magising ang mga kasamahang natutulog. Pagkalabas nila sa tolda, nakita nila ang matandang manggagamot. Huwag kayong mag-iingay. Nandito na siya. Ikaw, Dex, pumasok ka sa loob ng tahanan ko. Utos ng matanda. Ngunit sa kasamaang palad, hindi na nagawa pang kumilos ni Dex. Kaya dali-dali itong inakay ni Ronnie papasok sa tahanan ng matanda. Manatili ka lang dyan. Huwag kang lalabas sa kahit ano man na mangyari. Muling wika na matanda. Kaagad naman itong sinunod ng binata. Habang nasa loob ng tahanan, nakarinig siya ng mga kalabog sa bubong. Pumasok si Matthew upang samahan ito. Kaya kahit papano, napanatag ang kalooban ng binata. Ilang segundo lamang ang nakalipas. Nakarinig sila ng malalakas na angil ng kung anong hayop. Dali-daling sumilip si Dex sa bintana. Nakita nito ang isang malaking anino na nakatayo sa harap na matanda. Unti-unting lumapit ang nilalang kay Mang Tansyong. Saktong malapit ang matanda sa sulok. Kaya naaninag ni Dex ang itsura nito. May mahabang sungay at makapal na itim na balahibo. May mga nakasabit na bungo ng tao sa sungay. Hanggang sa huminto ang nilalang sa tapat mismo ni Mang Tansyong. Nandito ka na pala. Anong may paglilingkod ko sa iyo, kaibigan? Tanong ng matanda. Sa pagkakataong yon, umikot ang nilalang upang ipakita ang likod na may nakabaong palaso. Alam ko na. Sige. Amin na at nang matanggal ko ang palasong yan. Muling wika na matanda. Sabay bunot ng palaso sa likod ng nilalang. Umatungal pa ito ng napakalakas. At kamuntikan pang sagpangin ang matanda. Ngunit ilang segundo pa ang nakalipas. Bigla na lamang tumahimik ang nilalang. Muli itong naglakad palayo at nang bumalik. Kitang-kita ni Dex ang pag-iba ng itsura nito. Naging kulay puti ang makapal nitong balahibo. Tila naging maamo ang muka. Nawala na din ang mga bungong nakasabit sa sungay ng nilalang. Laking gulat pa ni Dex nang hawakan ito ng matanda. Dali-daling tumayo ang binata at kinuha ang pana. Paglabas nito sa tahanan, inuumang niya ito sa nilalang. Huwag mo lang dagdagan ng kasalanan mo. Ibaba mo ang panang yan. Sigaw ni Mang Tansyong.
Kitang-kita ni Dex ang biglaang pagbabago ng anyo ng nilalang. Napatras ang binata papasok ng tahanan dahil sa sobrang takot. Ito ang anyo ng Haring Sigbin. Ang nilalang na nilapastangan mo. Sa palagay ko, kailangan mo humingi ng kapatawaran. Muling wika na matanda. Dahan-dahang lumabas ng bahay si Dex. Naglakad ito palapit sa matanda. Kitang-kita sa mata nito ang magkahalong takot at pagkamangha. Nang makalapit na siya sa nilalang, unti-unti niyang iniunat ang mga kamay para hawakan nito. Laking gulat ng binata nang muli itong magbago ng kulay. Sa pagkakataong yon, naging kulay ginto ang balahibo at nawala ang mahaba nitong sungay. Patawarin mo nga pala ako kung may nagawa man akong mali. Hindi ko naman yung sinasadya eh. Sana naman mapatawad mo pa ako. Pangako, hindi na ulit ako papasok ng kagubatan para mangaso. Wika ng binata. Tinitigan lamang siya ng nilalang. Maya-maya pa ay umatras ito pabalik sa kadiliman. Hanggang sa tuluyan na itong naglaho. Sa pagkakataong yon, nakaramdam ng kakaibang gaan ng kalooban ang binata. Sa hindi malamang kadahilanan ay napangiti si Dex. Sa palagay ko, nakuha mo na ang kapatawaran ng nilalang na yon. Alam mo ba, iho? Mababait naman sila. Kailangan lang natin silang irespeto. Lahat ng bagay sa mundo ay may kaugnayan. Kagaya na lang ng nilalang na yon. Siya ang tagapantay ng kagubatang pinangangasuhan niyo. Ginawa lang nito ang kanyang tungkulin, lalo pa nang maramdaman niya ang panganib. Wika ni Mang Tansyong. Doon po, hindi talaga ako naniniwala sa mga kwento ng lolo ko eh. Akala ko po, mga gawa-gawang kwento lang nila para ipanakot sa amin noong bata pa ako. Ngayong alam ko na po ang totoo. Sa palagay ko po oras na para baguhin ko ang kinahiligan ko eh. Tugon ng binata. At nang gabing yon, sinunog ni Dex ang lahat ng kanyang gamit sa pangangaso. Kinabukasan na ibumaba na sila ng bundok. Nagtataka naman ang ama dahil wala na itong dalang pana. Ibinaliwanag niya sa matanda ang nangyari. Natuwa naman ito sa kinalabasan. Hindi lubos akalain ni Dex na magbabago ang buhay ng dahil lamang sa Haring Sigbin ng Kanlaon. Nagpapasalamat ako sa nagpadala ng ating kwento. Grabe no? Ang nagbarka sa akin doon sa kwentong ito. Wala naman talagang masama na maniwala tayo sa mga kakaibang nilalang eh. Kasi lagi dapat nating tatandaan na hindi lamang tayo ang namumuhay sa mundo. Nariyan din ang mga nilalang at ibang mga elemento. Kaya kung ako, hindi ko sinasawalang bahala ang mga sinasabi na nakakatanda. Dahil hindi lamang ito base sa mga kwento-kwento. Ito'y minsay galing din sa kanilang mga karanasan. Muli, nagpapasalamat ako sa sumusuporta sa ating channel. Hanggang sa muling pakikinig. Paalam.